Ang Adventist Home, Seksyon 10, Ina, Reyna ng Sambahayan. Kabanata 38, Posisyon at Pananagutan ng Ina. Ang kapantay ng asawa, ang babae ay dapat punan ng posisyon na orihinal na idinisenyo ng Diyos para sa kanya, bilang kapantay ng kanyang asawa. Ang mundo ay nangangailangan ng mga ina na hindi lamang sa pangalan kundi sa bawat kahulugan ng salita. Maaari nating ligtas na sabihin na ang mga natatanging tungkulin ng babae ay mas sagrado, mas banal, kaysa sa lalaki. Hayaang matanto ng babae ang kasagraduhan ng kanyang gawain at sa lakas at takot sa Diyos gawin ang kanyang misyon sa buhay. Hayaan siyang turuan ang kanyang mga anak para sa pagiging kapaki-pakinabang sa mundong ito at para sa isang tahanan sa mas mabuting mundo. Ang asawa at ina ay hindi dapat isakripisyo ang kanyang lakas at hayaan ang kanyang mga kapangyarihan na humiga, na nakasandal ng buo sa kanyang asawa. Ang kanyang pagkatao ay hindi maaaring isama sa kanya. Dapat niyang madama na siya ay kapantay ng kanyang asawa, na tumayo sa tabi nito, siya ay tapat sa kanyang tungkulin at siya sa kanyang tungkulin. Ang kanyang gawain sa pag-aaral ng kanyang mga anak ay sa lahat ng aspeto ay nakakataas at nakadakila gaya ng alinmang posisyon ng tungkulin na maaaring tawagin siyang punan, kahit na ito ay maging punong mahistrado ng bansa. Ang reyna ng tahanan, ang hari sa kanyang trono ay walang mas mataas na gawain kaysa sa ina. Ang ina ay reyna ng kanyang sambahayan. Nasa kanyang kapangyarihan ang paghubog ng mga karakter ng kanyang mga anak, upang sila ay maging angkop sa mas mataas at walang kamatayang buhay. Ang isang anghel ay hindi maaaring humingi ng mas mataas na misyon, sapagkat sa paggawa ng gawaing ito siya ay gumagawa ng paglilingkod para sa Diyos. Hayaan siyang mapagtanto lamang ang mataas na katangian ng kanyang gawain, at ito ay magbibigay inspirasyon sa kanya ng lakas ng loob. Hayaan siyang mapagtanto ang kahalagahan ng kanyang gawain at isuot ang buong baluti ng Diyos, upang mapaglabanan niya ang taksong umayon sa pamantayan ng mundo. Ang kanyang gawain ay para sa panahon at para sa kawalang hanggan. Ang ina ang reyna ng tahanan, at ang mga anak ang kanyang mga sakop. Dapat niyang pamunuan ang kanyang sambahayan ng matalino, sa dignidad ng kanyang pagiging ina. Ang kanyang impluwensya sa tahanan ay ang pinakamahalaga, kanyang salita, batas. Kung siya ay isang Kristiyano, sa ilalim ng kontrol ng Diyos, iuutos niya ang paggalang sa kanyang mga anak. Ang mga anak ay dapat turuan na ituring ang kanilang ina, hindi bilang isang alipin na ang gawain ay maghintay sa kanila, kundi bilang isang reyna na gag-abay at patnubayan sila, na nagtuturo sa kanila ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin. Isang grapikong paghahambing ng mga halaga, bihira na pinahahalagahan ng ina ang kanyang sariling trabaho at madalas na itinatakda ang napakababang pagtatansya sa kanyang paggawa kung kaya't itinuring niya itong kahirapang pambahay. Dumadaan siya sa parehong pag-ikot araw-araw, linggo-linggo, na walang espesyal na markang mga resulta. Hindi niya masasabi sa pagtatapos ng araw ang maraming maliliit na bagay na nagawa niya. Inilagay sa tabi ng tagumpay ng kanyang asawa, pakiramdam niya ay wala siyang nagawa na dapat banggitin. Ang ama ay madalas na pumapasok na may kasiyahan sa sarili at buong pagmamalaki na ikinwento kung ano ang kanyang nagawa sa buong araw. Ipinakikita ng kanyang mga pananalita na ngayon ay dapat na siyang hintayin ng ina, sapagkat wala siyang ginawa kung hindi ang pag-aalaga sa mga bata, pagluluto ng mga pagkain, at pag-aayos ng bahay. Hindi siya kumilos bilang mangangalakal, bumili o nagbebenta, hindi siya kumilos bilang magsasaka. Sa pagbubungkal ng lupa, hindi siya kumilos bilang mekaniko, kaya't wala siyang ginawa para mapapagod siya. Siya ay pumupuna at sinisiraan at nagdidikta na parang siya ang Panginoon ng sangnilikha. At ito ay higit na nagsisikap sa asawa at ina, dahil siya ay pagod na pagod sa kanyang tungkulin sa maghapon, gayunpaman hindi niya makita kung ano ang kanyang ginawa at talagang nasaraan ng loob. Kung maalis ang tabing at makita ng ama at ina habang nakikita ng Diyos ang gawain sa araw na ito, at makita kung paano inihahambing ng kanyang walang hanggang mata ang gawain ng isa sa gawain ng isa pa, mamamangha sila sa makalangit na paghahayag. Titingnan ng ama ang kanyang mga gawain sa isang mas katamtamang liwanag, habang ang ina ay magkakaroon ng bagong tapang at lakas upang ituloy ang kanyang paggawa ng may karunungan, tiyaga, at pasensya. Ngayon alam na niya ang halaga nito. Habang ang ama ay nakikitungo sa mga bagay na dapat mawala at mawala, ang ina ay nakikitungo sa umuunlad na pag-iisip at pagkatao, nagtatrabaho hindi lamang para sa panahon kundi para sa kawalang hanggan.
Itinalaga ng Diyos ang kanyang gawain, naway matanto ng bawat ina kung gaano kalaki ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad at kung gaano kalaki ang magiging gantimpala ng katapatan. Ang ina na masayang tumutupad sa mga tungkuling nasa kanyang landas ay madarama na ang buhay ay mahalaga sa kanya, dahil binigyan siya ng Diyos ng gawaing dapat gampanan. Sa gawaing ito ay hindi niya kailangang dahan-dahanin ang kanyang isip o pahintulutan ang kanyang talino na maging mahina. Ang gawain ng ina ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, na palakihin ang kanyang mga anak sa pag-aalaga at pagpapayo ng Panginoon. Ang pag-ibig at pagkatakot sa Diyos ay dapat na itago sa kanilang magiliw na pag-iisip. Kapag itinutuwid, dapat silang turuan na madama na sila ay pinayuhan ng Diyos, na siya ay hindi nasisiyahan sa panlilinlang, kasinungalingan, at maling gawain. Kaya't ang isip ng maliliit ay maaaring konektado sa Diyos na ang lahat ng kanilang ginagawa at sinasabi ay patungkol sa kanyang kaluwalhatian, at sa paglipas ng mga taon ay hindi sila magiging gaya ng tambo sa hangin, na patuloy na nag-aalinlangan sa pagitan ng hilig at tungkulin. Ang akayin sila kay Jesus ay hindi lang ang kailangan. Ang mga batang ito ay dapat turuan at sanayin upang maging mga disipulo ni Kristo, upang ang ating mga anak ay maging gaya ng mga halamang lumaki sa kanilang kabataan, upang ang aming mga anak na babae ay maging gaya ng mga batong panulok, pinakintab ayon sa anyong isang palasyo. Ang gawain ito ng paghubog, pagpino, at pagpapakintab ay sa ina. Ang karakter ng bata ay dapat paunlarin. Ang ina ay kailangang magukit sa tapyas ng puso ng mga aral na walang hanggan, at tiyak na sasalubungin niya ang sama ng loob ng Panginoon kung pababayaan niya ang sagradong gawaing ito o hahayaan ang anuman na makasagabal dito. Ang Kristiyanong ina ay may kanya-kanyang gawaing itinalaga ng Diyos, na hindi niya pababayaan kung siya ay malapit na nauugnay sa Diyos at puspos ng kanyang espiritu. Ang kanyang dakila at marangal na komisyon, may mga pagkakataong hindi matataya ang halaga, mga interes na walang hanggan na mahalaga, na nakatuon sa bawat ina. Ang hamak na pag-ikot ng mga tungkulin na itinuturing ng mga kababaihan bilang isang nakakapagod na gawain ay dapat tingnan bilang isang marangel at marangal na gawain. Pribilehiyo ng ina na pagpalain ang mundo sa pamamagitan ng kanyang impluensya, at sa paggawa nito ay magdudulot siya ng kagalakan sa sarili niyang puso. Maaari siyang gumawa ng mga tuwid na landas para sa mga paa ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng sikat ng araw at anino hanggang sa maluwalhating kaitaasan sa itaas. Ngunit kapag hinanggad niya, sa sarili niyang buhay, na sundin ang mga turo ni Kristo, makakaasa ang ina na mahubog ang pagkatao ng kanyang mga anak ayon sa banal na huwaran. Sa gitna ng lahat ng gawain sa buhay ang pinakasagradong tungkulin ng ina ay sa kanyang mga anak. Ngunit gaano kadalas isinantabi ang tungkuling ito upang masunod ang ilang makasariling kasiyahan. Ang mga magulang ay ipinagkatiwala sa kasalukuyan at walang hanggang interes ng kanilang mga anak. Dapat nilang hawakan ang renda ng pamahalaan at gabayan ang kanilang mga sambahayan sa karangalan ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang dapat na maging pamantayan nila, at ang pag-ibig ang dapat maghari sa lahat ng bagay. Walang trabaho ang higit na dakila o mas banal, kung ang mga lalaking may asawa ay papasok sa trabaho, iniiwan ang kanilang mga asawa upang alagaan ang mga anak sa tahanan, ang asawa at ina ay ganap na gumagawa ng kasing dakila at mahalagang gawain ng mag-asawa. Bagamat ang isa ay nasa missionary field, ang isa ay home missionary, na ang mga alalahanin at pagkabalisa at pasanin ay kadalasang higit na higit sa asawa at ama. Ang kanyang gawain ay isang solemn at mahalaga. Ang asawang lalaki sa bukas na larangan ng misyonero ay maaaring tumanggap ng mga karangalan ng mga tao, habang ang manggagawa sa bahay ay maaaring hindi makatanggap ng makalupang puri para sa kanyang paggawa. Ngunit kung siya ay gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, na nagsisikap na hubugin ang kanilang mga karakter ayon sa banal na modelo, isinulat ng anghel na nagre-record ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakadakilang misyonero sa mundo. Hindi nakikita ng Diyos ang mga bagay gaya ng pagtingin sa kanila ng may hangganang pangitain. Ang ina ay ahente ng Diyos upang gawing Kristiyano ang kanyang pamilya. Dapat niyang gawing halimbawa ang relihiyong biblical, na nagpapakita kung paanong ang impluensya nito ay kontrolin tayo sa pang-araw-araw na mga tungkulin at kasiyahan nito, tinuturuan ang kanyang mga anak na sa biyaya lamang sila maliligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, na kaloob ng Diyos. Ang patuloy na pagtuturong ito kung ano si Kristo sa atin at sa kanila, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa,
na ipinahayag sa dakilang plano ng pagtubos, ay gagawa ng isang banal, sagradong ikanintal sa puso. Ang pagsasanay sa mga bata ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Kristyanismo. Ang isang time na pananagutan ay nakasalalay sa mga magulang na sanayin ang kanilang mga anak na kapag sila ay pumunta sa mundo, sila ay gagawa ng mabuti at hindi masama sa mga taong kanilang nakakasama. Isang katrabaho kasama ang ministro ay may kanya-kanyang linya ng trabaho, at ang ina ay may kanya-kanyang linya. Dadalhin niya ang kanyang mga anak kay Jesus para sa kanyang pagpapala. Dapat niyang pahalagahan ang mga salita ni Kristo at ituro ito sa kanyang mga anak. Mula sa kanilang pagkabata ay dapat niyang disiplinahin sila hanggang sa pagpipigil sa sarili at pagtanggi sa sarili, sa mga gawin ng pagiging malinis at maayos. Maaaring palakihin ng ina ang kanyang mga anak upang sila ay dumating na may bukas, magiliw na mga puso upang marinig ang mga salita ng mga lingkod ng Diyos. Ang Panginoon ay nangangailangan ng mga ina na sa bawat linya ng buhay tahanan ay pag-iibayuhin ang kanilang bigay Diyos na mga talento at akma sa kanilang mga anak para sa pamilya ng langit. Ang Panginoon ay pinaglilingkuran, oo, higit pa, sa pamamagitan ng tapat na gawaing tahanan kaysa sa nagtuturo ng salita. Katulad ng mga guro sa paaralan, ang mga ama at ina ay dapat makaramdam na sila ang mga tagapagturo ng kanilang mga anak. Ang larangan ng pagiging kapaki-pakinabang ng Kristiyanong ina ay hindi dapat paliitin ng kanyang buhay tahanan. Ang nakapagpapalusog na impluwensyang ginagawa niya sa bilog ng tahanan na maaari niyang at maipadama sa mas malawak na pagiging kapaki-pakinabang sa kanyang kapitbahayan at sa simbahan ng Diyos. Ang tahanan ay hindi isang bilangguan sa tapat na asawa at ina. Siya ay may misyon sa buhay, hayaan ang babae na matanto ang kasagraduhan ng kanyang gawain at, sa lakas at takot sa Diyos, gawin ang kanyang misyon sa buhay. Hayaan siyang turuan ang kanyang mga anak para sa pagiging kapaki-pakinabang sa mundong ito at para sa isang fitness para sa mas mahusay na mundo. Tinutugunan namin ang mga Kristiyanong ina. Nakikiusap kami na madama ninyo ang inyong responsibilidad bilang mga ina at nabubuhay kayo hindi para pasayahin ang inyong sarili, kundi para luwalhatiin ang Diyos. Hindi kinalugdan ni Kristo ang kanyang sarili, ngunit kinuha sa kanya ang anyo ng isang alipin. Ang mundo ay punong-puno ng masasamang impluwensya. Ang fashion at custom ay may malakas na kapangyarihan sa mga kabataan. Kung nabigo ang ina sa kanyang tungkulin na turuan, gabayan, at pigilan, natural na tatanggapin ng kanyang mga anak ang kasamaan at talikuran ng kabutihan. Hayaan ang bawat ina na pumunta ng madalas sa kanyang tagapagligtas kasama ang panalangin. Ituro mo sa amin, paano namin ipag-uutos ang bata, at ano ang aming gagawin sa kanya. Hayaan siyang makinig sa tagubili na ibinigay ng Diyos sa kanyang salita, at ang karunungan ay ibibigay sa kanya ayon sa kanyang kailangan. Paglililok ng kawangis ng banal, may Diyos sa itaas, at ang liwanag at kaluwalhatian mula sa kanyang trono ay nakasalalay sa tapat na ina habang sinisikap niyang turuan ang kanyang mga anak na labanan ang impluwensya ng kasamaan. Walang ibang gawain ang makakapantay sa kanya sa kahalagahan. Siya ay hindi, tulad ng artist, upang ipinta ang isang anyo ng kagandahan sa canvas, o, tulad ng iskultor, na pait ito mula sa marmol. Siya ay hindi, tulad ng may akda, upang isama ang isang marangal na pag-iisip sa mga salita ng kapangyarihan, o, tulad ng music hero, upang ipahayag ang isang magandang damdamin sa himig. Ito ay kanya, sa tulong ng Diyos, upang bumuo sa isang kaluluwa ng tao ang pagkakahawig ng banal. Ang ina na pinahahalagahan ito ay ituring ang kanyang mga pagkakataon bilang hindi mabibili ng salapi. Time niyang hahanapin, sa kanyang sariling katangian at sa pamamagitan ng kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay, na iharap sa kanyang mga anak ang pinakamataas na mithiin. Masigasig, matyaga, buong tapang, siya ay magsisikap na pagbutihin ang kanyang sariling mga kakayahan, upang magamit niya ng wasto ang pinakamataas na kapangyarihan ng pag-iisip sa pagsasanay ng kanyang mga anak. Time siyang magtatanong sa bawat hakbang, ano ang sinalita ng Diyos? Masigasig niyang pag-aaralan ang kanyang salita. Ipananatili niya ang kanyang mga mata kay Kristo, upang ang kanyang sariling pang-araw-araw na karanasan, sa mababang pag-aalaga at tungkulin, ay maaaring maging tunay na salamin ng isang tunay na buhay. Ang tapat na ina na nakatala sa aklat ng walang kamatayan, pagtanggi sa sarili at ang krus ang ating bahagi. Tatanggapin ba natin ito?
Walang sinuman sa atin ang kailangang umasa na kapag dumating sa atin ang mga huling malalaking pagsubok, ang isang mapagsakripisyo at makabayang espiritu ay bubuo sa isang sandali dahil kailangan. Hindi, sa katunayan, ang espiritong ito ay dapat na ihalo sa ating pang-araw-araw na karanasan at itanim sa isipan at puso ng ating mga anak, kapwa sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa. Ang mga ina sa Israel ay maaaring hindi mismo mga mandirigma, ngunit maaari silang magtayo ng mga mandirigma na magbibigkis ng buong baluti at makapangyarihang lalaban sa mga digmaan ng Panginoon. Mga ina, sa isang malaking antas ang kapalaran ng inyong mga anak ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Kung mabaigo ka sa tungkulin, maaari mong ilagay sila sa hanay ng kaaway at gawin silang mga ahente niya sa pagkawasak ng mga kaluluwa, ngunit sa pamamagitan ng makadiyos na halimbawa at tapat na disiplina ay maaari mong akayin sila kay Kristo at gawin silang mga kasangkapan sa kanyang mga kamay ng pagliligtas ng maraming kaluluwa. Ang kanyang gawain, ang Kristiyanong ina, kung gagawin ng tapat sa Diyos, ay magiging walang kamatayan. Ang mga botante ng fashion ay hindi kailanman makikita o mauunawaan ang walang kamatayang kagandahan ng gawain ng inang Kristiyano, at manunuya sa kanyang makalumang mga paniwala at sa kanyang payak, walang palamuti na pananamit, habang isusulat ng kamahalan ng langit ang pangalan ng matapat na ina sa aklat ng walang kamatayang katanyagan. Ang mga sandali ay walang katumbasan, ang buong hinaharap na buhay ni Moises, ang dakilang misyon na kanyang tinupad bilang pinuno ng Israel, ay nagpapatutuo sa kahalagahan ng gawain ng Kristiyanong ina. Walang ibang gawain ang makakapantay nito. Dapat idirekta ng mga magulang ang pagtuturo at pagsasanay sa kanilang mga anak habang napakabata pa, hanggang sa sila ay maging mga Kristiyano. Sila ay inilagay sa ating pangangalaga upang sanayin, hindi bilang mga tagapagmana ng trono ng isang makalupang imperyo, kundi bilang mga hari sa Diyos, upang maghari sa walang katapusang mga panahon. Hayaang madama ng bawat ina na ang kanyang mga sandali ay hindi mabibili. Ang kanyang trabaho ay susubok sa solemn na araw ng mga account. Pagkatapos ay masusumpungan na marami sa mga kabiguan at krimen ng mga lalaki at babae ay nagbunga ng kamangmangan at kapabayaan ng mga taong may tungkuling gabayan ang kanilang mga paa ng bata sa tamang paraan. Pagkatapos ay masusumpungan na marami na nagpala sa mundo ng liwanag ng henyo at katotohanan at kabanalan ay may utang na loob sa mga alituntunin na naging pangunahing bunga ng kanilang impluwensya at tagumpay sa isang nagdarasal, Kristiyanong ina. Kabanata 39, Impluwensya ng ina. Ang impluwensya ng ina ay umabot sa kawalang hanggan, ang saklaw ng ina ay maaaring maging mapagpakumbaba, ngunit ang kanyang impluwensya, na kaysa ng ama, ay nananatili sa kawalang hanggan. Sa tabi ng Diyos, ang kapangyarihan ng ina para sa kabutihan ang pinakamalakas na kilala sa mundo. Ang impluwensya ng ina ay walang tigil na impluwensya, at kung ito ay palaging nasa panig ng tama, ang mga karakter ng kanyang mga anak ay magpapatuto sa kanyang moral na kasipagan at kahalagahan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang panghihikayat, ay maaaring maging inspirasyon. Maaari siyang magdala ng sikat ng araw sa puso ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang salita ng pagmamahal, isang ngiti ng pagsang-ayon. Kapag ang kanyang impluwensya ay para sa katotohanan, para sa kabutihan, kapag siya ay ginagabayan ng banal na karunungan, napakalaking kapangyarihan para kay Kristo ang kanyang buhay. Ang kanyang impluwensya ay magpapatuloy sa panahon hanggang sa kawalang hanggan. Anong akala ito, na ang hitsura at mga salita at kilos ng ina ay magbubunga sa kawalang hanggan, at ang kaligtasan o pagkasira ng marami ay magiging bunga ng kanyang impluwensya? Hindi nababatid ng ina na ang kanyang impluwensya sa matalinong pagsasanay ng kanyang mga anak ay umabot sa gayong kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pagbabago sa buhay na ito, na umaabot sa hinaharap, walang kamatayang buhay. Upang makabuo ng isang karakter ayon sa makalangit na modelo ay nangangailangan ng maraming tapat, masigasig, matiyagang paggawa, ngunit ito ay magbabayad, sapagkat ang Diyos ay isang tagapagbigay ng gantimpala sa lahat ng maayos na gawain sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Tulad ng ina, tulad ng mga bata, ang pinakamalambot na ugnayan sa lupa ay ang pagitan ng ina at ng kanyang anak. Ang bata ay mas madaling humanga sa buhay at halimbawa ng ina kaysa sa ama, dahil ang isang mas matibay at mas malambot na bigkis ng pagsasama ang nagbubuklod sa kanila. Ang mga iniisip at damdamin ng ina ay magkakaroon ng malakas na impluwensya sa pamana na ibinibigay niya sa kanyang anak. Kung pinahihintulutan niya ang kanyang isip na isipin ang kanyang sariling mga damdamin,
kung siya ay nagpapakasawa sa pagkamakasarili. Kung siya ay mapang-akit at mapilit, ang disposisyon ng kanyang anak ay magpapatoto sa katotohanan. Kaya't marami ang tumanggap bilang isang pagkapanganay na halos hindi masusupol na mga hilig sa kasamaan. Ang kaaway ng mga kaluluwa ay mas nauunawaan ang bagay na ito kaysa sa maraming mga magulang. Dadalhin niya ang kanyang mga tukso sa ina, alam na kung hindi siya lalabanan nito, maaari niyang maapektuhan ang kanyang anak. Ang tanging pag-asa ng ina ay sa Diyos. Siya ay maaaring tumakas sa kanya para sa lakas at biyaya, at hindi siya maghahanap ng walang kabuluhan. Ang isang Kristiyanong ina ay laging gising na gising upang maunawaan ang mga panganib na nakapaligid sa kanyang mga anak. Pananatilihin niya ang kanyang sariling kaluluwa sa isang dalisay, banal na kapaligiran, pamumunuan niya ang kanyang init ng ulo at mga alituntunin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at tapat na gagawin ang kanyang tungkulin, mamumuhay sa ibabaw ng maliliit na tukso na laging umaatake sa kanya. Ang kapaki-pakinabang na impluwensya ng isang matiyagang ina, maraming beses sa isang araw ang sigaw ng, "Ina, ina," ang narinig, una mula sa isang maliit na nababagabag na tinig at pagkatapos ay isa pa. Bilang sagot sa sigaw, kailangang bumaling si nanay dito at doon para asikasuhin ang kanilang mga kahilingan. Ang isa ay nasa problema at nangangailangan ng matalinong ulo ng ina upang palayain siya mula sa kanyang kalituhan. Ang isa pa ay labis na nalulugod sa ilan sa kanyang mga kagamitan ay dapat na makita ng kanyang ina ang mga ito, sa pag-aakalang matutuwa siya tulad niya. Ang isang salita ng pag-aproba ay magdadala ng sikat ng araw sa puso sa loob ng maraming oras. Maraming mahalagang mga sinag ng liwanag at kagalakan ang maaaring ibuhos ng ina dito at doon sa kanyang pinakamamahal na mga anak. Gaano niya kalapit na maitali ang mga mahal sa buhay na ito sa kanyang puso, na ang kanyang presensya sa kanila ay ang pinakamaaraw na lugar sa mundo. Ngunit kadalasan ang pasensya ng ina ay nabubuwi sa napakaraming maliliit na pagsubok na ito na tila halos hindi dapat bigyang pansin. Ang mga malikot na kamay at hindi mapakali na mga paa ay lumilikha ng malaking dami ng paggawa at pagkalito para sa ina. Kailangan niyang hawakan ng mahigpit ang mga renda ng pagpipigil sa sarili, o ang mga salitang naiinip ay mawawala sa kanyang dila. Halos paulit-ulit niyang nalilimutan ang kanyang sarili, ngunit ang isang tahimik na panalangin sa kanyang mahabaging manunubos ay nagpakalma sa kanyang mga ugat, at siya ay may kakayahang hawakan ang mga bato ng pagpipigil sa sarili ng may tahimik na dignidad. Siya ay nagsasalita sa mahinahon na boses, ngunit ito ay nagkakahalaga ng kanyang pagsisikap na pigilan ang mga masasakit na salita at supilan ng galit na damdamin na, kung ipinahayag, ay sumairal sa kanyang impluwensya, nakakailanganin ng oras upang mabawi. Ang pangunawa ng mga bata ay mabilis, at nakikilala nila ang matyaga, mapagmahal na mga tono mula sa walang pasensya, madamdamin na utos, na nagpapatuyo ng kahalumigmigan ng pagmamahal at pagmamahal sa mga puso ng mga bata. Ang tunay na Kristiyanong ina ay hindi itataboy ang kanyang mga anak mula sa kanyang harapan sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa at kawalan ng nakikiramay na pag-ibig. Upang hubugin ang isip at halga ng mga tauhan, lalo na ang responsibilidad ay nakasalalay sa ina. Siya, na kung saan ang buhay ng bata ay pinapakain at ang kanyang pisikal na katawan ay nabubuo, ay nagbibigay din dito ng mga impluwensyang pangkaisipan at espiritual na may posibilidad sa paghubog ng isip at pagkatao. Si Jochebed, ang ina na Hebreo, na malakas sa pananampalataya, ay hindi natatakot sa utos ng hari, kung saan ipinanganak si Moises, ang tagapagligtas ng Israel. Si Hana, ang babae ng panalangin at pagsasakripisyo sa sarili at makalangit na inspirasyon, ang nagsilang kay Samuel, ang anak na tinuruan ng langit, ang hindi nasisayre na hukom, ang nagtatag ng mga sagradong paaralan ng Israel. Ito ay si Elizabeth, ang kamag-anak at kamag-anak na espiritu ni Maria ng Nazareth, na siyang ina ng tagapagbalita ng tagapagligtas. Ang utang ng mundo sa mga ina, ihahayag ng araw ng Diyos kung gaano kalaki ang utang ng mundo sa mga maka-Diyos na ina para sa mga lalaking hindi natitinag na tagapagtaguyod ng katotohanan at reforma, mga lalaking matapang na gawin at manggahas, na hindi natitinag sa gitna ng mga pagsubok at tukso, mga taong pinili ang matataas at banal na interes ng katotohanan at ang kaluwalhatian ng Diyos bago ang makamundong karangalan o buhay mismo. Mga ina, gising sa katotohanan na ang inyong impluwensya at halimbawa ay nakakaapekto sa pagkatao at kapalaran ng inyong mga anak, at sa pagtingin sa iyong responsibilidad,
bumuo ng isang balanseng pag-iisip at isang dalisay na karakter, na sumasalamin lamang sa totoo, mabuti, at maganda. Kabanata 40, Maling paniniwala sa gawain ng ina. Natukso si inay na pakiramdam na hindi mahalaga ang kanyang trabaho, ang gawain ng ina ay madalas na tila isang hindi mahalagang paglilingkod. Ito ay isang gawain na bihirang pinahahalagahan. Ang iba ay kaunti lamang ang nakakaalam sa kanyang maraming pagmamalasakit at pasanin. Ang kanyang mga araw ay abala sa isang bilog ng maliliit na tungkulin, lahat ay nangangailangan ng matiyagang pagsisikap, para sa pagpipigil sa sarili, para sa taktika, karunungan, at mapagsakripisyong pag-ibig, ngunit hindi niya maaaring ipagmalaki ang kanyang nagawa bilang anumang dakilang tagumpay. Pinapanatili lamang niya ang mga bagay sa bahay na tumatakbo ng maayos. Madalas na pagod at naguguluhan, sinubukan niyang makipag-usap ng may kabaitan sa mga bata, para panatilihin silang abala at masaya, at gabayan ang kanilang maliliit na paa sa tamang landas. Pakiramdam niya ay wala siyang nagawa, ngunit hindi ganoon. Pinagmamasdan ng mga anghel sa langit ang nag-aalaga na ina, binabantayan ang mga pasanin na dinadala niya araw-araw. Maaaring hindi narinig ang kanyang pangalan sa mundo, ngunit nakasulat ito sa aklat ng buhay ng kordero. Ang tunay na asawa at ina, ay gagampanan ang kanyang mga tungkulin ng may dignidad at kagalakan, na hindi sinasaalang-alang na ito ay nakakahiya na gawin sa kanyang sariling mga kamay ang anumang kailangang gawin sa isang maayos na sambahayan. Itinuturing na mas mababa sa paglilingkod sa misyon, napakahalagang gawain. Gayunpaman, naririnig natin ang mga ina na nagbubuntong hininga para sa gawaing misyonero. Kung makapunta lang sila sa ibang bansa, mararamdaman nila na may sulit silang ginagawa. Ngunit ang gawin ng mga pang-araw-araw na tungkulin ng buhay tahanan at dalhin ang mga ito pasulong ay tila isang nakakapagod at walang pasasalamat na gawain. Ang mga ina na nagbubuntong hininga para sa isang misyonero ay may isa sa kanilang sariling tahanan. Hindi ba ang mga kaluluwa ng kanyang sariling mga anak ay kasing halaga ng mga kaluluwa ng mga pagano? Anong pag-aalaga at lamang ang dapat niyang panuurin ang kanilang lumalaking isip at iugnay ang Diyos sa lahat ng kanilang mga iniisip? Sino ang makakagawa nito pati na ang isang mapagmahal, may takot sa Diyos na ina? May ilan na nag-iisip na maliban kung direktang konektado sila sa aktibong gawaing panrelihiyon, hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos, ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang bawat isa ay may gawaing dapat gawin para sa guro, ito ay isang kahangahangang gawain upang gawing kaaya-aya ang tahanan at lahat ng nararapat. Ang pinakamababang mga talento, kung ang puso ng tumatanggap ay ibibigay sa Diyos, ay gagawin ng buhay tahanan na lahat ng gusto ng Diyos. Isang maliwanag na liwanag ang sisikat bilang resulta ng buong pusong paglilingkod sa Diyos. Ang mga lalaki at babae ay tiyak na makapaglilingkuran sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga bagay na kanilang narinig, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang mga anak na mamuhay at matakot na masaktan ang Diyos, gaya ng magagawa ng ministro sa pulpito. Ang mga babaeng ito na ginagawa ng may handang kusang loob kung ano ang nakita ng kanilang mga kamay na gawin, na may kagalakan ng espiritu na tumutulong sa kanilang mga asawa na pasanin ang kanilang mga pasanin at sinasanay ang kanilang mga anak para sa Diyos, ay mga misyonero sa pinakamataas na kahulugan. Ang mga relihiyosong aktibidad ay hindi dapat papalitan ang pangangalaga sa pamilya. Kung binabaliwala mo ang iyong tungkulin bilang asawa at ina at iunat mo ang iyong mga kamay para sa Panginoon na maglagay ng ibang klase ng trabaho sa kanila, siguraduhin hindi niya sasalungat ang kanyang sarili, itinuturo kanya sa tungkulin na dapat mong gawin sa bahay. Kung ikaw ay may ideya na ang ilang gawaing mas malaki at mas banal kaysa rito ay ipinagkatiwala sa iyo, ikaw ay nasa ilalim ng isang panlilinlang. Sa pamamagitan ng katapatan sa iyong sariling tahanan, paggawa para sa mga kaluluwa ng mga taong pinakamalapit sa iyo, maaari kang magkaroon ng kakayahang magtrabaho para kay Kristo sa mas malawak na larangan. Ngunit siguraduhin na ang mga nagpapabies sa kanilang tungkulin sa bilog ng tahanan ay hindi handang magtrabaho para sa ibang mga kaluluwa. Hindi ka tinawag ng Panginoon na pabayaan ang iyong tahanan at ang iyong asawa at mga anak. Siya ay hindi kailanman gumagawa sa ganitong paraan, at hinding-hindi niya gagawin. Huwag kailanman ipagpalagay na binigyan ka ng Diyos ng isang gawain na mangangailangan ng paghihiwalay mula sa iyong mahalagang munting kawan. Huwag mo silang hayaang masiraan ng loob dahil sa hindi tamang pakikasama at patigasin ang kanilang puso laban sa kanilang ina.
Ito ay pagpapasikat sa iyong liwanag sa maling paraan, sa kabuuan, ginagawa mong mas mahirap para sa iyong mga anak na maging kung ano ang nais ng Diyos sa kanila at manalo sa langit sa wakas. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanila, at gayon din sa iyo kung inaangkin mo na siya ay kanyang anak. Sa mga unang taon ng kanilang buhay ay ang oras kung saan dapat magtrabaho at magbantay at manalangin at hikayatin ang bawat mabuting hilig. Ang gawaing ito ay dapat magpatuloy ng walang pagkaantala. Maaari kang mahikayat na dumalo sa mga pulong ng mga ina at mga bilog sa pananahi, upang magawa mo ang gawaing misyonero, ngunit maliban kung may maiiwan na tapat, maunawang tagapagturo kasama ng inyong mga anak, tungkulin ninyong sagutin na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon ang isa pang gawain na hindi ninyo maaaring pabayaan. Hindi ka maaaring magtrabaho ng labi sa alinmang linya nang hindi na didisqualify para sa gawain ng pagsasanay sa iyong mga maliliit na bata at gawin silang kung ano ang nais ng Diyos sa kanila. Bilang katrabaho ni Kristo dapat mong dalhin sila sa Kanya na disiplinado at sinanay. Karamihan sa malformation ng karakter ng isang hindi nasanay na bata ay nasa pintuan ng ina. Ang ina ay hindi dapat tumanggap ng mga pasanin sa gawaing simbahan na nagtutulak sa kanya na pabayaan ang kanyang mga anak. Ang pinakamagandang gawain kung saan maaaring gawin ng isang ina ay ang makitang walang mga tahi ang nahuhulog sa pagsasanay ng kanyang mga anak. Walang ibang paraan ng isang ina na makakatulong sa simbahan ng higit kaysa sa pag-uukol ng kanyang oras sa mga umaasa sa kanya para sa pagtuturo at pagsasanay. Ang mga adhikain para sa mas malapad na larangan ng misyon ay walang kabuluhan. Ang ilang mga ina ay naghahangad na gumawa ng gawaing misyonero, habang pinababayaan nila ang pinakasimpleng mga tungkulin na tuwirang nasa kanilang landas. Ang mga bata ay napapabayaan, ang tahanan ay hindi ginagawang masaya at masaya para sa pamilya, ang pag-aaway at pagrereklamo ay madalas na nangyayari, at ang mga kabataan ay lumalaki na pakiramdam na ang tahanan ay ang pinaka-hindi kaakit-akit sa lahat ng mga lugar. Bilang kinahinatnan, sila ay walang pasensya na umaasa sa oras kung kailan sila aalis dito. At ito ay may kaunting pag-aatubili na sila ay maglunsad sa dakilang mundo, na hindi napigilan ng impluwensya ng tahanan at ng magiliw na payo ng apuyan. Ang mga magulang, na ang layunin ay dapat na itali ang mga batang pusong ito sa kanilang sarili at gabayan sila ng tama, sinasayang ang kanilang bigay Diyos na mga pagkakataon, ay bulag sa pinakamahalagang tungkulin sa kanilang buhay, at walang kabuluhang naghahangad na magtrabaho sa malawak na larangan ng misyonero. Kabanata 41, Hindi Perpektong Huwaran ng Pagiging Ina. A fancied martyr, maraming tahanan ang labis na nalungkot sa walang kwentang pagrerepina ng kanyang may bahay, na nababaliw sa mga simple at parang bahay na gawain ng kanyang walang pagpanggap na buhay sambahayan. Tinitingnan niya ang mga alalahanin at tungkulin ng kanyang kapalaran bilang mga paghihirap, at yaong, sa pamamagitan ng kagalakan, ay maaaring gawin hindi lamang kaaya-aya at kawili-wili, ngunit kumikita, ay nagiging pinakamahirap na gawain. Tinitingnan niya ang pagkaalipin ng kanyang buhay nang may pagkasuklam at iniisip ang kanyang sarili na isang martir. Totoo na ang mga gulong ng domestic na makinarya ay hindi palaging tumatakbo ng maayos. Marami ang dapat subukan ng pasensya at buwisan ang lakas. Ngunit habang ang mga ina ay hindi mananagot para sa mga pangyayari kung saan sila ay walang kontrol, ito ay walang silbi upang tanggihan na ang mga pangyayari ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba sa mga ina sa kanilang mga gawain sa buhay. Ngunit ang kanilang pagkondena ay kapag ang mga pangyayari ay pinahihintulutang mamuno at sirain ang kanilang prinsipyo, kapag sila ay napapagod at hindi tapat sa kanilang mataas na pagtitiwala at napabayan ang kanilang kilalang tungkulin. Ang asawa at ina na marangal na nalalampasan ang mga paghihirap kung saan nalubog ang iba dahil sa kawalan ng pasensya at tibay ng loob na magtiyaga ay hindi lamang nagiging malakas sa kanyang sarili sa paggawa ng kanyang tungkulin, ngunit ang kanyang karanasan sa pagdaig sa mga tukso at mga hadlang ay nagpapangyari sa kanya na maging mahusay na tulong sa iba, kapwa sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Marami na mahusay sa ilalim ng paborebleng mga kalagayan ay tila sumasailalim sa pagbabago ng pagkatao sa ilalim ng kahirapan at pagsubok, lumalala sila ayon sa kanilang mga problema. Hindi kailanman idinisenyo ng Diyos na tayo ay maging sport ng mga pangyayari. Pagpapalusog ng makasalanang kawalang kasiyahan, napakaraming asawa at mga anak na walang nakikitang kaakit-akit sa tahanan, na patuloy na sinasalubong ng pag-aaway at pagbubulong-bulungan, naghahanap ng aliw at libangan na malayo sa tahanan, sa drum shop o sa iba pang mga ipinagbabawal na eksena ng kasiyahan.
Ang asawang babae at ina, na abala sa mga pag-aalaga sa kanyang sambahayan, ay madalas na nagiging walang pag-iisip sa maliliit na kagandahang loob na nagpapasaya sa tahanan ng asawa at mga anak, kahit na iniiwasan niyang isipin ang kanyang kakaibang mga paghihirap sa kanilang harapan. Habang siya ay abala sa paghahanda ng makakain o isusuot, ang asawa at mga anak na lalaki ay pumapasok at lumalabas bilang mga estranghero. Habang ang may bahay ng sambahayan ay maaaring gampanan ang kanyang panlabas na mga tungkulin ng may katumpakan, maaari siyang patuloy na sumisigaw laban sa pagkaalipin kung saan siya napapahamak, at pinalalaki ang kanyang mga responsibilidad at mga paghihigpit sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang kapalaran sa kung ano ang kanyang estilo ng mas mataas na buhay ng babae. Habang siya ay walang bunga na naghahangad ng ibang buhay, siya ay nagpapalusog ng isang makasalanang kawalang kasiyahan at ginagawa ang kanyang tahanan na lubhang hindi kasiya siya para sa kanyang asawa at mga anak. Abala sa mga kamangmangan ng daigdig, naghanda si Satanas ng kasiya siyang mga pang-akit para sa mga magulang gayon din sa mga anak. Alam niya na kung magagawa niya ang kanyang mapanlinlang na kapangyarihan sa mga ina, marami na siyang natamo. Ang mga paraan ng mundo ay puno ng panlilinlang at pandaraya at paghihirap, ngunit sila ay ginawa upang magmukhang kaakit-akit, at kung ang mga bata at kabataan ay hindi maingat na sanayin at didisiplinahin, tiyak na maliligaw sila. Dahil sa walang tiyak na mga prinsipyo, magiging mahirap para sa kanila na labanan ang tukso. Ipagpalagay ang mga hindi kailangang pasan, maraming ina ang gumugugol ng kanilang oras sa paggawa ng mga bagay na hindi kailangan. Ibinibigay nila ang kanilang buong atensyon sa mga bagay ng panahon at kahulugan, at hindi uminto upang isipin ang mga bagay na walang hanggang interes. Gaano karami ang nagpapabiye sa kanilang mga anak, at ang maliliit na bata ay lamaking magaspang, at hindi nalilinang. Kapag ang mga magulang, lalo na ang mga ina, ay may tunay na pakiramdam sa mahalaga, responsableng gawain na iniwan ng Diyos na gawin nila, hindi sila gaanong nakikibahagi sa negosyong may kinalaman sa kanilang kapwa, na wala silang magagawa. Hindi sila pupunta sa bahay-bahay upang makisali sa usong tsismis, iniisip ang mga kamalian, at hindi pagkakatugma ng kanilang mga kapitbahay. Madarama nila ang napakalaking pasanin ng pag-aalaga para sa kanilang sariling mga anak na hindi na sila makahanap ng oras upang kunin ang pagsisilaban sa kanilang kapwa. Kung ang babae ay tumitingin sa Diyos para sa lakas at ginhawa at sa kanyang takot ay naghahangad na gampanan ang kanyang pang-araw-araw na mga tungkulin, makukuha niya ang paggalang at pagtitiwala ng kanyang asawa at makikita ang kanyang mga anak na nasa hustong gulang na marangal na mga lalaki at babae, na may moral na tibay sa paggawa ng tama. Ngunit ang mga ina na nagpapabiye sa kasalukuyang mga pagkakataon, at hinahayaan ang kanilang mga tungkulin at pasanin na mapunta sa iba, ay masusumpungan na ang kanilang pananagutan ay nananatiling pareho, at aanihin nila sa kapaitan ang kanilang inihasik sa kawalang ingat at kapabayaan. Walang pagkakataong magtrabaho sa buhay na ito, ang pag-aani ay matutukoy ng katangian ng binhing inihasik. Kabanata 42, Kalusugan at personal na hitsura ng ina. Kalusugan ng ina na dapat pahalagahan, ang lakas ng ina ay dapat na magiliw na pahalagahan. Sa halip na gugulin ang kanyang mahalagang lakas sa nakakapagod na paggawa, ang kanyang pangangalaga at mga pasanin ay dapat bawasan. Kadalasan ay hindi alam ng asawang lalaki at ama ang mga pisikal na batas na kung saan ang kapakanan ng kanyang pamilya ay nangangailangan sa kanya na maunawaan. Palibhas ay sumisipsip sa pakikibaka para sa kabuhayan o desidido sa pagtatamo ng kayamanan, at napipilitan ng mga alalahanin at kaguluhan, pinahihintulutan niyang ipasa ang mga pasanin ng asawa at ina na nagpapahirap sa kanyang lakas sa pinakakritikal na panahon at nagdudulot ng kahinaan at sakit. Ito ay para sa kanyang sariling interes, at ng kanyang pamilya, na iligtas ang kanyang sarili sa lahat ng hindi kinakailangang pagbubuwis at gamitin ang lahat ng paraan sa kanyang utos upang mapangalagaan ang buhay, kalusugan, at ang mga lakas na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat kakailanganin niya ang lakas ng lahat ng kanyang kakayahan para sa kanyang dakilang gawain. Ang isang bahagi ng kanyang oras ay dapat nagugulin sa labas ng pinto, sa pisikal na ehersisyo, upang siya ay mapasigla na gawin ang kanyang gawain sa loob ng bahay ng may kagalakan at pagiging ganap, bilang liwanag at pagpapala ng tahanan. Mga ina na maging tagapagtaguyod ng reforma sa kalusugan, ang kalooban ng Diyos ay malinaw na ipinahayag sa lahat ng mga ina. Gusto niya silang, sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa,
na mga tagapagtaguyod ng reforma sa kalusugan. Dapat nilang itayo ng matatag ang kanilang mga paa sa prinsipyo, sa anumang kaso upang labagin ang pisikal na mga batas na itinanim ng Diyos sa kanilang mga nilalang. Naninindigan sa isang layunin na totoo, na may matatag na integridad, ang mga ina ay magkakaroon ng moral na kapangyarihan at biyaya mula sa langit upang palitawin ang kanilang liwanag sa mundo, kapwa sa kanilang sariling matuwid na landas at sa marangal na katangian ng kanilang mga anak. Upang magsagawa ng pagpipigil sa sarili sa dieta, kailangan ng ina ang pinaka-perpektong pagpipigil sa sarili, at upang matiyak ito, dapat niyang gawin ang lahat ng pag-iingat laban sa anumang pisikal o mental na karamdaman. Ang kanyang buhay ay dapat na maayos ayon sa mga batas ng Diyos at ng kalusugan. Dahil malaki ang epekto ng pagkain sa isip at disposisyon, dapat siyang maging maingat sa partikular na iyon, kumakain ng nakapagpapalusog ngunit hindi nakapagpapasigla, upang ang kanyang mga ugat ay maging kalmado at ang kanyang init ng ulo. Pagkatapos ay magiging mas madali niyang mag-ehersisyo ang pasensya sa pagharap sa iba't ibang hilig ng kanyang mga anak at hawakan ng matatag ngunit magiliw ang rende ng gobyerno. Tiradi Ate Sunshine under all circumstances, marami ang magagawa at dapat gawin ng ina sa pagkontrol sa kanyang nerbiyos at isipan kapag nanlulumo. Kahit na siya ay may sakit, maaari niyang, kung siya lamang ang nag-aaral sa kanyang sarili, ay maging kaaya-aya at masayahin at makakayanan niya ang higit na ingay kaysa sa inakala niyang posible. Hindi niya dapat ipadama sa mga bata ang kanyang mga kahinaan at pakuluan ang kanilang mga musmos, sensitibong isipan sa pamamagitan ng kanyang depresyon ng mga espiritu, na nagdulot sa kanila ng pakiramdam na ang bahay ay isang libingan at ang silid ng ina ang pinakamalungkot na lugar sa mundo. Ang isip at nerbiyos ay nakakakuha ng tono at lakas sa pamamagitan ng paggamit ng kalooban. Ang kapangyarihan ng kalooban sa maraming mga kaso ay magpapatunay ng isang mabisang pampuginhawa ng mga nerbiyos. Huwag hayaang makita ka ng iyong mga anak na may ulap na kilay. Upang igalang ang pagpapahalaga ng asawa at mga anak, ang mga kapatid na babae, kapag tungkol sa kanilang trabaho, ay hindi dapat magsuot ng damit na magmumukha sa kanila na mga imahe upang takutin ang mga uwak mula sa mais. Higit na nakalulugod sa kanilang mga asawa at mga anak na makita sila sa isang nagiging angkop na kasuotan kaysa sa mga bisita o estranghero lamang. Ang ilang mga asawa at ina ay tila iniisip na kahit ano pa ang hitsura nila kapag tungkol sa kanilang trabaho at kapag sila ay nakikita lamang ng kanilang mga asawa at mga anak, ngunit sila ay napakapartikular na magdamit ng panlasa para sa mga mata ng mga taong walang espesyal na pag-angkin sa sila. Hindi ba ang pagpapahalaga at pagmamahal ng asawa at mga anak ay higit na dapat pahalagahan kaysa sa mga estranghero o karaniwang mga kaibigan? Ang kaligayahan ng asawa at mga anak ay dapat na mas sagrado sa bawat asawa at ina kaysa sa lahat ng iba. Magsuot ng damit na para sa iyo. Madaragdagan nito ang paggalang ng iyong mga anak para sa iyo. Tiyakin na sila, masyadong, ay nakadamit sa isang nagiging paraan. Huwag hayaan silang mahulog sa mga ugali ng hindi malinis. Huwag maging maalipon sa opinyon ng publiko, madalas na ang mga ina ay nagpapakita ng nakakasakit na pagkasensitibo sa kung ano ang maaaring isipin ng iba sa kanilang mga gawi, pananamit, at opinyon, at, sa isang malaking lawak, sila ay mga alipin sa pag-iisip kung paano sila ituring ng iba. Hindi ba isang nakalulungkot na bagay na ang mga nilalang na nakatali sa paghatol ay dapat na kontrolin ng higit sa pag-iisip ng kung ano ang iisipin ng kanilang kapwa sa kanila kaysa sa pag-iisip ng kanilang obligasyon sa Diyos? Madalas nating isakripisyo ang katotohanan upang makaayon sa kaugalian, upang maiwasan natin ang pangungutya. Ang isang ina ay hindi kayang maging alipin sa opinyon, sapagkat sasanay niya ang kanyang mga anak para sa buhay na ito at para sa buhay na darating. Sa pananamit, ang mga ina ay hindi dapat maghangad na gumawa ng isang pagpapakita sa pamamagitan ng hindi kinakailangang dekorasyon. Upang magbigay ng mga aral sa kalinisan at kadalisayan, kung hinahayaan ng mga ina ang kanilang sarili na magsuot ng hindi malinis na kasuotan sa bahay, tinuturuan nila ang kanilang mga anak na sumunod sa parehong malaswang paraan. Maraming mga ina ang nag-iisip na ang anumang bagay ay sapat na mabuti para sa pagsusuot sa bahay, maging ito ay napakarumi at malabo. Ngunit sa lalong madaling panahon na wala ang kanilang impluwensya sa pamilya, inihahambing ng mga bata ang pananamit ng kanilang ina at ng damit ng iba na maayos na manamit, at humihina ang kanilang paggalang sa kanya. Mga ina, gawing kaakit-akit ang inyong sarili hanggat maaari,
hindi sa pamamagitan ng detalyadong paggugupit, kundi sa pamamagitan ng pagsusuot ng malinis at angkop na kasuotan. Sa gayon ay bibigyan mo ang iyong mga anak ng patuloy na mga aralin sa kalinisan at kadalisayan. Ang pagmamahal at paggalang ng kanyang mga anak ay dapat na may pinakamataas na halaga sa bawat ina. Ang lahat ng bagay sa kanyang pagkatao ay dapat magturo ng kalinisan at kaayusan at dapat na iugnay sa kanilang isipan sa kadalisayan. May pakiramdam ng pagiging angkop, isang ideya ng pagiging angkop ng mga bagay, sa isipan ng kahit napakabata na mga bata, at paano sila mapapahanga sa kagustuhan ng kadalisayan at kabanalan kapag ang kanilang mga mata ay araw-araw na nakatutok sa mga maruruming damit at magugulong mga silid. Paanong ang makalangit na mga panauhin, na ang tahanan ay kung saan ang lahat ay dalisay at banal, ay maaanyayahan sa gayong tahanan. Ang kaayusan at kalinisan ay ang batas ng langit, at upang makaayon sa banal na kaayusan, tungkulin nating maging maayos at malasa. Kabanata 43, Mga impluwensya sa prenatal. Ang mga babae ay dapat maging kwalipikadong maging mga ina. Ang mga kababaihan ay nangangailangan ng matinding pasensya bago sila maging kwalipikadong maging mga ina. Itinakda ng Diyos na sila ay maging angkop para sa gawaing ito. Ang gawain ng ina ay nagiging walang katapusan sa pamamagitan ng kanyang kaugnayan kay Kristo. Ito ay lampas sa pag-unawa. Ang opisina ng babae ay sagrado. Ang presensya ni Jesus ay kailangan sa tahanan, sapagkat ang mga ministeryo ng pagmamahal ng ina ay maaaring hubugin ang tahanan bilang isang Bethel. Magtutulungan ang mag-asawa. Napakagandang mundo ang mayroon tayo kung ang lahat ng ina ay italaga ang kanilang sarili sa altar ng Diyos, at ay lalaan ang kanilang mga supling sa Diyos, bago at pagkatapos ng pagsilang nito. Kahalagahan ng prenatal influences. Ang epekto ng prenatal influences ay tinitingnan ng maraming magulang bilang isang bagay na panandalian lamang, ngunit hindi ito pinapahalagahan ng langit. Ang mensaheng ipinadala ng isang anghel ng Diyos, at 2 beses na ibinigay sa pinakasolemn na paraan, ay nagpapakita na ito ay karapat-dapat sa ating pinakamaingat na pag-iisip. Sa mga salitang binigkas sa Hebreong ina, ang asawa ni Manoah, ang Diyos ay nangungusap sa lahat ng ina sa bawat panahon. Mag-ingat siya, ang sabi ng anghel, lahat ng iniutos ko sa kanya ay sundin niya. Ang kapakanan ng bata ay maaapektuhan ng mga ugali ng ina. Ang kanyang mga gana at hilig ay dapat kontrolin ng prinsipyo. May isang bagay na dapat niyang iwasan, isang bagay na dapat niyang laban sa, kung matutupad niya ang layunin ng Diyos para sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng isang anak. Ang mundo ay puno ng mga patibong para sa mga paa ng mga kabataan. Maraming tao ang naaakit ng isang buhay ng makasarili at sensual na kasiyahan. Hindi nila matukoy ang mga nakatagong panganib o ang nakakatakot na wakas ng landas na tila sa kanila ay daan ng kaligayahan. Sa pamamagitan ng indulhensya ng gana at pagsinta, ang kanilang mga lakas ay nasasayang, at milyon-milyon ang nasisire para sa mundong ito at para sa daigdig na darating. Dapat tandaan ng mga magulang na dapat harapin ng kanilang mga anak ang mga toksong ito. Bago pa man ipanganak ang bata, dapat magsimula ang paghahanda na magbibigay daan sa matagumpay nitong labanan ang laban sa kasamaan. Kung bago ang kapanganakan ng kanyang anak siya ay mapagbigay sa sarili, kung siya ay makasarili, walang pasensya, at mapilit, ang mga katangiang ito ay makikita sa disposisyon ng bata. Kaya't maraming mga bata ang natanggap bilang isang pagkapanganay na halos hindi masusupol na mga hilig sa kasamaan. Ngunit kung ang ina ay walang pag-aalinlangan na sumusunod sa tamang mga simulain, kung siya ay mapagpigil at mapagtanggi sa sarili, kung siya ay mabait, banayad, at hindi makasarili, maaari niyang ibigay sa kanyang anak ang parehong mahalagang katangian ng pagkatao. Mga mahahalaga sa pangangalaga sa prenatal, ito ay isang pagkakamali na karaniwang ginagawa upang walang pagkakaiba sa buhay ng isang babae bago ang kapanganakan ng kanyang mga anak. Sa mahalagang panahong ito, dapat gamaan ang panganganak ng ina. Malaking pagbabago ang nangyayari sa kanyang sistema. Nangangailangan ito ng mas malaking dami ng dugo, at sa makatuwid ay isang pagtaas ng pagkain na may pinakamasustansyang kalidad upang ma-convert sa dugo. Maliban kung siya ay may masaganang panastos ng masustansyang pagkain, hindi niya mapapanatili ang kanyang pisikal na lakas, at ang kanyang mga supling ay ninakawan ng sigla. Tandaan, tingnan ang Councils on Diet and Foods, seksyon, Diet During Pregnancy, para sa karagdagang pagtuturo sa puntong ito.
Ang kanyang pananamit ay nangangailangan din ng pansin. Ang pangangalaga ay dapat gawin upang maprotektahan ang katawan mula sa isang pakiramdam ng ginaw. Hindi niya dapat tawagin ang sigla ng hindi kinakailangan sa ibabaw upang matustusan ang kakulangan ng sapat na damit. Kung ang ina ay pinagkaaitan ng masaganang masustansyang pagkain, siya ay magkukulang sa dami at kalidad ng dugo. Ang kanyang sirkulasyon ay magiging mahirap, at ang kanyang anak ay magkukulang sa parehong mga bagay. Magkakaroon ng kawalan ng kakayahan sa mga supling sa angkop na pagkain na maaari nitong gawing mabuting dugo upang mapangalagaan ang sistema. Ang kaunlaran ng ina at anak ay higit na nakasalalay sa mabuti, mainit na pananamit at supply ng masustansyang pagkain. Dapat gawin ng mahusay na pangangalaga upang maging kaaya-aya at masaya ang paligid ng ina. Ang asawa at ama ay nasa ilalim ng espesyal na responsibilidad na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapagaan ang pasanin ng asawa at ina. Dapat niyang pasanin, hanggat maaari, ang pasanin ng kanyang kalagayan. Siya ay dapat na magiliw, magalang, mabait, at malambing, at lalo na maasikaso sa lahat ng gusto nito. Hindi kalahati ng pag-aalaga ang ginagawa ng ilang kababaihan habang sila ay nagdadala ng mga bata na kinuha ng mga hayop sa kwadra. Appetite alone not a safe guide, ang ideya na ang mga kababaihan, dahil sa kanilang espesyal na kondisyon, ay maaaring hayaan ang gana na magpagulo ay isang pagkakamali batay sa kaugalian, ngunit hindi sa tamang kahulugan. Ang gana ng mga kababaihan sa ganitong kondisyon ay maaaring pabago-bago, fitful, at mahirap bigyang kasiyahan, at pinahihintulutan siya ng kaugalian na magkaroon ng anumang bagay na gusto niya, nang hindi kumukonsulta sa dahilan kung ang naturang pagkain ay maaaring magbigay ng nutrisyon para sa kanyang katawan at para sa paglaki ng kanyang anak. Ang pagkain ay dapat na masustansya, ngunit hindi dapat magkaroon ng isang kapana-panabik na kalidad. Kung sakaling may pangangailangan ng pagiging simple ng dieta at espesyal na pangangalaga sa kalidad ng pagkain na kinakain, ito ay nasa mahalagang panahong ito. Ang mga babaeng nagtataglay ng prinsipyo, at may mahusay na pagtuturo, ay hindi lalayo sa pagiging simple ng dieta sa panahong ito ng lahat ng iba. Isa sa alang-alang nila na ang ibang buhay ay nakasalalay sa kanila at magiging maingat sa lahat ng kanilang mga gawi at lalo na sa pagkain. Hindi sila dapat kumain ng hindi masustansya at kapana-panabik, dahil lang sa masarap ang lasa. Napakaraming tagapayo na handang hikayatin silang gawin ang mga bagay na magsasabi sa kanila na hindi nila dapat gawin. Ang mga may sakit na bata ay ipinanganak dahil sa kasiyahan ng gana ng mga magulang. Kung napakaraming pagkain ang naipasok sa tiyan anupat ang mga organ ng pagtunaw ay napipilitang magtrabaho ng labis upang itapon ito at palayain ang sistema mula sa mga nakakainis na sangkap, ang ina ay gumagawa ng kawalang katarungan sa kanyang sarili at inilalagay ang pundasyon ng sakit sa kanyang mga supling. Kung pipiliin niyang kumain ayon sa gusto niya at kung ano ang gusto niya, anuman ang mga kahihinatnan, papasanin niya ang parusa, ngunit hindi nag-iisa. Ang kanyang inosenteng anak ay dapat magdusa dahil sa kanyang kawalang ingat. Ang pagpipigil sa sarili at pagtitimpi ay kailangan, ang pisikal na pangangailangan ng ina ay hindi dapat pabayaan. Dalawang buhay ang nakasalalay sa kanya, at ang kanyang mga kagustuhan ay dapat na magiliw na ituring, ang kanyang mga pangangailangan ay masaganang ibinibigay. Ngunit sa panahong ito higit sa lahat ay dapat niyang iwasan, sa dieta at sa bawat iba pang linya, ang anumang makakabawas sa pisikal o mental na lakas. Sa pamamagitan ng utos ng Diyos mismo siya ay inilagay sa ilalim ng pinaka-solemna na obligasyon na magsagawa ng pagpipigil sa sarili. Ang batayan ng isang tamang karakter sa hinaharap na tao ay pinatatag sa pamamagitan ng mga gawin ng mahigpit na pagtitimpi sa inabago ang kapanganakan ng kanyang anak. Ang aral na ito ay hindi dapat isaalang-alang ng walang pakialam. Hikayatin ang masayahin, kontentong disposisyon, bawat babae na malapit ng maging ina, anuman ang kanyang kapaligiran, ay dapat na patuloy na hikayatin ang isang masayahin, kontentong disposisyon, batid na para sa lahat ng kanyang pagsisikap sa direksyong ito ay babayaran siya ng 10 ulit sa pisikal, bilang gayon din ang moral, katangian ng kanyang mga supling. Hindi rin ito lahat. Maaari niyang, sa pamamagitan ng ugali, sanayin ang kanyang sarili sa masayang pag-iisip, at sa gayon ay hinihikayat niya ang isang masayang kalagayan ng pag-iisip at magpapakita ng masayang pagmuni-muni ng kanyang sariling kaligayahan ng espiritu sa kanyang pamilya at sa mga nakakasama niya.
At sa napakahusay na antas ay mapapabuti ang kanyang pisikal na kalusugan. Isang puwersa ang ibibigay sa mga bukal ng buhay, ang dugo ay hindi kikilos ng tamad, gaya ng mangyayari kung siya ay susuko sa kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Ang kanyang mental at moral na kalusugan ay pinasigla ng buoyancy ng kanyang espiritu. Ang kapangyarihan ng kalooban ay maaaring labanan ang mga impresyon ng isip at magpapatunay ng isang mahusay na pampuginhawa ng mga nerbiyos. Ang mga anak na inalisa ng siglang iyon na dapat ay minana nila sa kanilang mga magulang ay dapat magkaroon ng lubos na pangangalaga. Sa pamamagitan ng malapit na pansin sa mga batas ng kanilang pagiging isang mas mahusay na kalagayan ng mga bagay ay maaaring maitatag. Panatilihin ang mapayapa, mapagkakatiwalaang saloobin, siya na umaasa na maging isang ina ay dapat panatilihin ang kanyang kaluluwa sa pagmamahal ng Diyos. Ang kanyang isip ay dapat na payapa, dapat siyang magpahinga sa pag-ibig ni Jesus, na nagsasanay ng mga salita ni Kristo. Dapat niyang tandaan na ang ina ay isang manggagawang kasama ng Diyos. Kabanata 44, Pag-aalaga sa maliliit na bata. Mga tamang saloobin para sa nag-aalaga na ina, ang pinakamagandang pagkain para sa sanggol ay ang pagkain na ibinibigay ng kalikasan. Ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Isang walang pusong bagay para sa isang ina, para sa kapakanan ng kaganhawahan o panlipunang kasiyahan, na maghangad na palayain ang sarili mula sa malambot na opisina ng pag-aalaga sa kanyang maliit na anak. Ang panahon kung saan natatanggap ng sanggol ang pagkain nito mula sa ina ay kritikal. Maraming mga ina, habang nagpapasuso sa kanilang mga sanggol, ay pinahintulutang mag-overlabor at magpainit ng kanilang dugo sa pagluluto, at ang pag-aalaga ay malubhang naapektuhan, hindi lamang sa nilalagnat na pagkain mula sa dibdib ng ina, ngunit ang dugo nito ay nalasan ng hindi malusog na pagkain ng ina, na nagpalalagnat sa kanyang buong sistema, sa gayon ay nakakaapekto sa pagkain ng sanggol. Ang sanggol ay maaapektuhan din ng kalagayan ng pag-iisip ng ina. Kung siya ay hindi nasisiyahan, madaling mabalisa, magagalitin, nagbibigay ng bulalas ng pagnanasa, ang pagpapakain na natatanggap ng sanggol mula sa kanyang ina ay mamamaga, na kadalasang nagbubunga ng colic, spasms, at sa ilang mga pagkakataon ay nagdudulot ng mga kumbulsyon at mga fit. Ang karakter din ng bata ay higit o hindi gaanong apektado ng likas na pagkain na natanggap mula sa ina. Gaano kahalaga kung gayon na ang ina, habang nagpapasuso sa kanyang sanggol, ay dapat mapanatili ang isang masayang kalagayan ng pag-iisip, na may perpektong kontrol sa kanyang sariling espiritu. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang pagkain ng bata ay hindi napinsala, at ang kalmado, nagmamay-ari ng sarili na kurso na hinahangad ng ina sa paggamot sa kanyang anak ay may napakaraming magagawa sa paghubog ng isip ng sanggol. Kung ito ay kinakabahan at madaling mabalisa, ang maingat, hindi nagmamadaling paraan ng ina ay magkakaroon ng nakapapawing pagod at nagwawasto na impluensya, at ang kalusugan ng sanggol ay maaaring lubos na mapabuti. Kung mas tahimik at simple ang buhay ng bata, mas magiging favorable ito sa pisikal at mental na pag-unlad. Sa lahat ng oras ang ina ay dapat na magsikap na maging tahimik, mahinahon, at may sarili. Ang pagkain ay hindi kapalit ng atensyon, ang mga sanggol ay labis na inabuso ng hindi tamang paggamot. Kung mabalisa, sa pangkalahatan ay pinapakain sila upang patahimikin sila, kapag, sa karamihan ng mga kaso, ang mismong dahilan ng kanilang pagkabalisa ay dahil sa kanilang pagtanggap ng labis na pagkain, na pinapinsala ng maling gawin ng ina. Ang mas maraming pagkain ay nagpulala lamang sa problema, dahil ang kanilang mga tiyan ay napuno na. Ang mga bata ay karaniwang pinalaki mula sa duyan upang magpakasawa sa gana at tinuturuan na sila ay nabubuhay upang kumain. Malaki ang nagagawa ng ina sa pagbuo ng karakter ng kanyang mga anak sa kanilang pagkabata. Maaari niya silang turuan na kontrolin ang gana sa pagkain, o maaari niya silang turuan na magpakasawa sa gana at maging matako. Ang ina ay madalas na nag-aayos ng kanyang mga plano upang makamit ang isang tiyak na halaga sa buong araw, at kapag ginugulo siya ng mga bata, sa halip na maglaan ng oras upang paginhawahin ang kanilang maliliit na kalungkutan at ilihis ang mga ito, may ibinibigay sa kanila na makakain upang mapanatili ang mga ito, na sumasagot sa layunin sa maikling panahon ngunit sa kalaunan ay nagpapalala ng mga bagay. Ang mga tiyan ng mga bata ay pinipigan ng pagkain, nang sila ay hindi gaanong gusto nito. Ang kailangan lang ay kaunting oras at atensyon ng ina.
Ngunit itinuring niya ang kanyang oras bilang lubos na napakahalaga upang italaga sa libangan ng kanyang mga anak. Marahil ang pag-aayos ng kanyang bahay sa isang mainam na paraan para purihin ng mga bisita, at ang pagluluto ng kanyang pagkain sa isang nakaistilong-istilo, ay higit na isinasaalang-alang niya kaysa sa kaligayahan at kalusugan ng kanyang mga anak. Ang pagkain magiging mabuti at kaakit-akit, ngunit simple. Ang pagkain ay dapat na napakasimple upang ang paghahanda nito ay hindi makukuha sa lahat ng oras ng ina. Totoo, ang pag-iingat ay dapat gawin upang bigyan ng mesa ng nakapagpapalusog na pagkain na inihanda sa isang kapaki-pakinabang at kaakit-akit na paraan. Huwag isipin na ang anumang bagay na maaari mong walang ingat na pagsasama-sama upang magsilbing pagkain ay sapat na para sa mga bata. Ngunit mas kaunting oras ang dapat italaga sa paghahanda ng mga hindi nakapagpapalusog na pagkain para sa mesa, upang masiyahan ang isang baluktot na lasa, at mas maraming oras sa edukasyon at pagsasanay ng mga bata. Paghahanda ng leet ng sanggol. Sa paghahanda ng wardrobe ng sanggol, ang kaganhawahan, at kalusugan ay dapat hanapin bago ang uso o ang pagnanais na pukawin ang paghanga. Ang ina ay hindi dapat gumugol ng oras sa pagbuburda at magarbong gawain upang gawing maganda ang maliliit na kasuotan, sa gayo'y binubuwisan ang sarili sa hindi kinakailangang paggawa sa kapinsalaan ng kanyang sariling kalusugan at kalusugan ng kanyang anak. Hindi siya dapat yumuko sa pananahin na lubhang nagpapahirap sa mga mata at nerbiyos, sa panahon na kailangan niya ng maraming pahinga at kaaya-ayang ehersisyo. Dapat niyang matanto ang kanyang obligasyon na pahalagahan ang kanyang lakas, upang matugunan niya ang mga kahilingan na gagawin sa kanya. Siguraduhin ang kalinisan, init, sariwang hangin. Ang mga sanggol ay nangangailangan ng init, ngunit ang isang seryosong pagkakamali ay kadalasang ginagawa sa pag-iingat sa kanila sa mga sobrang init na silid, na pinagkaaitan sa isang mahusay na antas ng sariwang hangin. Ang sanggol ay dapat panatilihing malaya mula sa bawat impluwensyang maaaring magpapahina o lason sa sistema. Ang pinakamaingat na pangangalaga ay dapat gawin upang magkaroon ng lahat ng bagay tungkol dito matamis at malinis. Bagamat maaaring kinakailangan upang protektahan ang mga maliliit na bata mula sa biglaan o masyadong malaking pagbabago ng temperatura, dapat na mag-ingat na, sa pagtulog o paggising, araw o gabi, sila ay huminga ng isang dalisay, na kapagpapalakas na kapaligiran. The care of children in sickness. Sa maraming pagkakataon ang pagkakasakit ng mga bata ay matutunton sa mga pagkakamali sa pamamahala. Ang mga irregularidad sa pagkain, hindi sapat na pananamit sa malamig na gabi, kawalan ng masiglang ehersisyo upang mapanatili ang dugo sa malusog na sirkulasyon, o kakulangan ng kasaganaan ng hangin para sa paglilinis nito, ay maaaring maging sanhi ng problema. Hayaang pag-aralan ng mga magulang ang mga sanhi ng sakit at pagkatapos ay ayusin ang mga maling kondisyon sa lalong madaling panahon. Lahat ng mga magulang ay nasa kanilang kapangyarihan na matuto ng marami tungkol sa pangangalaga at pag-iwas, at maging ang paggamot ng sakit. Lalo na dapat malaman ng ina kung ano ang gagawin sa mga karaniwang kaso ng sakit sa kanyang pamilya. Dapat marunong siyang magministeryo sa kanyang anak na may sakit. Ang kanyang pagmamahal at pananaw ay dapat na angkop sa kanya upang magsagawa ng mga serbisyo para dito na hindi masyadong mapagkakatiwalaan sa kamay ng isang estranghero. Kabanata 45, ang unang tungkulin ng ina ay sanayin ang mga anak. Ang mga posibilidad sa isang tamang sinanay na bata, nakikita ng Diyos ang lahat ng mga posibilidad sa might ng sangkatauhan. Nakikita niya na sa tamang pagsasanay ang bata ay magiging isang kapangyarihan para sa kabutihan sa mundo. Nagmamasid siya ng may pananabik na interes upang makita kung ang mga magulang ay isa sa katuparan ng kanyang plano o kung sa pamamagitan ng maling kabaitan ay sisirain nila ang kanyang layunin, na nagpapasaya sa bata sa kasalukuyan at walang hanggang kapahamakan. Ang gawing isang pagpapala sa mundo at karangalan sa Diyos ang walang magawa at tila walang halagang nilalang na ito ay isang dakila at dakilang gawain. Dapat pahintulutan ng mga magulang na walang makagambala sa kanila at sa obligasyon nila sa kanilang mga anak. Isang gawain para sa Diyos at bansa, yaong mga tumutupad sa batas ng Diyos ay tumitingin sa kanilang mga anak na may hindi matukoy na damdamin ng pag-asa at takot, iniisip kung anong bahagi ang kanilang gagawin sa malaking labanan na nasa harapan nila. Ang nag-aalalang ina ay nagtanong, anong paninindigan nila? Ano ang maaari kong gawin para may handa silang gampanan ng mabuti ang kanilang bahagi, nang sa gayon sila ay maging mga tatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian?
Ang malalaking responsibilidad ay nakasalalay sa inyo, mga ina. Bagamat hindi kayo tumatayo sa mga pambansang konseho, maaari kayong gumawa ng isang dakilang gawain para sa Diyos at sa inyong bansa. Maaari mong pag-aralan ang iyong mga anak. Maaari mo silang tulungan na bumuo ng mga karakter na hindi maaakit o maimpluwensyahan na gumawa ng masama, ngunit hihikayat at maimpluwensyahan ang iba na gumawa ng tama. Sa pamamagitan ng iyong think time na panalangin ng pananampalataya ay magagalaw mo ang bisig na nagpapakilos sa mundo. Nasa pagkabata at kabataan ang pagtuturo. Ang mga bata ay dapat turuan para sa pagiging kapaki-pakinabang. Dapat silang turuan na gawin ang mga bagay na kailangan sa buhay tahanan, at dapat gawin ng mga magulang ang mga tungkuling ito bilang kaaya-aya hanggat maaari sa magiliw na mga salita ng pagtuturo at pagsang-ayon. Ang pagsasanay sa tahanan ay pinapabayaan ng marami, sa kabila ng ipinagmamalaking pagsulong na ginawa sa mga pamamaraan ng edukasyon, ang pagsasanay sa mga bata sa kasalukuyan ay nakalulungkot na may depekto. Ang pagsasanay sa bahay ang napapabayaan. Ang mga magulang, at lalo na ang mga ina, ay hindi nakakaalam ng kanilang responsibilidad. Wala silang pasensya sa pagtuturo o karunungan na kontrolin ang maliliit na ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Masyadong totoo na ang mga ina ay hindi nakatayo sa kanilang tungkulin, tapat sa kanilang pagiging ina. Walang hinihingi sa atin ang Diyos na hindi natin magagawa sa kanyang lakas, walang hindi para sa ating sariling kapakanan at sa ikabubuti ng ating mga anak. Mga ina na humingi ng banal na tulong, napagtanto ba ng mga ina ang kahalagahan ng kanilang misyon? Sila ay nasa lihim na pananalangin, inihaharap ang kanilang mga anak kay Jesus, nagsusumamo ng kanyang pagpapala sa kanila, at nagsusumamo ng karunungan upang gampanan ng tama ang kanilang mga sagradong tungkulin. Hayaang pagbutihin ng ina ang bawat pagkakataon na hubugin ang disposisyon at gawin ng kanyang mga anak. Hayaang panoorin niyang mabuti ang pag-unlad ng pagkatao, pinipigilan ang mga katangiang masyadong kitang-kita, na hinihikayat ang mga kulang. Hayaan siyang gawing dalisay at marangal na halimbawa ang kanyang sariling buhay sa kanyang mahalagang tungkulin. Ang ina ay dapat pumasok sa kanyang gawain ng may tapang at lakas, na patuloy na umaasa sa tulong ng Diyos sa lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi siya dapat magpahingang nasisiyahan hanggang sa makita niya sa kanyang mga anak ang unti-unting pagtaas ng pagkatao, hanggang sa magkaroon sila ng mas mataas na layunin sa buhay kaysa sa paghahanap lamang ng kanilang sariling kasiyahan. Imposibleng matansya ang kapangyarihan ng impluwensya ng isang nagdarasal na ina. Kinikilala niya ang Diyos sa lahat ng kanyang paraan. Dinala niya ang kanyang mga anak sa harap ng trono ng biyaya at iniharap sila kay Jesus, nagsusumamo para sa kanyang pagpapala sa kanila. Ang impluwensya ng mga panalangin iyon ay sa mga batang iyon bilang bukal ng buhay. Ang mga panalangin ito, na iniaalay ng may pananampalataya, ay suporta at lakas ng Kristiyanong ina. Ang pagpapabiye sa tungkulin ng pagdarasal kasama ng ating mga anak ay ang pagkawala ng isa sa mga pinakadakilang pagpapala na abot kaya natin, isa sa pinakamalaking tulong sa gitna ng mga kalituhan, alalahanin, at pasanin ng ating mga gawain sa buhay. Ang kapangyarihan ng mga panalangin ng isang ina ay hindi masyadong matansya. Siya na lumuhad sa tabi ng kanyang anak na lalaki at anak na babae sa mga pagbabago ng pagkabata, sa mga panganib ng kabataan, ay hindi malalaman hanggang sa paghuhukom ang impluwensya ng kanyang mga panalangin sa buhay ng kanyang mga anak. Kung siya ay konektado sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, ang malambot na kamay ng ina ay maaaring pigilan ang kanyang anak na lalaki mula sa kapangyarihan ng tukso, maaaring pigilan ang kanyang anak na babae mula sa pagpapakasisa sa kasalanan. Kapag ang pagsinta ay nakikipagdigma para sa karunungan, ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang pagpigil, same time, determinadong impluwensya ng ina, ay maaaring balansehin ang kaluluwa sa panig ng tama. Kapag nag-ambala ang mga bisita, dapat kang maglaan ng oras upang makipag-usap at manalangin kasama ang iyong mga anak, at hindi mo dapat pahintulutan ang anumang makagambala sa panahong iyon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa iyong mga anak. Maaari mong sabihin sa iyong mga bisita, binigyan ako ng Diyos ng isang gawain na dapat gawin, at wala akong panahon para sa tsismis. Dapat mong madama na mayroon kang gawaing gagawin para sa ngayon at sa kawalang hanggan. Utang mo ang iyong unang tungkulin sa iyong mga anak. Bago ang mga bisita, bago ang bawat isa pang pagsasaalang-alang, ang iyong mga anak ay dapat mauna.
Ang paggawa na dapat bayaran ng iyong anak sa mga unang taon nito ay aamin ng walang kapabayaan. Walang panahon sa buhay nito kung kailan dapat kalimutan ang tuntunin. Huwag magpadala sa kanila sa labas ng bahay upang maaliw mo ang iyong mga bisita. Ngunit turuan silang maging tahimik at magalang sa presensya ng mga bisita. Mga ina na maging huwara ng kabutihan at maharlika, mga ina, mag-ingat sa inyong mahahalagang sandali. Tandaan na ang iyong mga anak ay sumusulong kung saan sila ay maaaring higit pa sa iyong edukasyon at pagsasanay. Maaari kang maging modelo sa kanila ng lahat ng mabuti at dalisay at marangal. Kilalanin ang iyong interes sa kanila. Kung nabigo ka sa lahat ng iba pa, maging masinsinan, maging mahusay, dito. Kung ang iyong mga anak ay lalabas mula sa tahanan na nagsasanay ng dalisay at banal, kung sila ay pumupuno sa pinakamaliit at pinakamababang lugar sa dakilang plano ng Diyos para sa kabutihan para sa mundo, ang iyong buhay ay hindi kailanman matatawag na kabiguan at hindi kailanman masusuri ng may pagsisisi. Ang mga sanggol na bata ay isang salamin para sa ina kung saan makikita niya ang kanyang sariling mga gawi at pag-uugali. Kung gayon, dapat na maging maingat ang kanyang wika at pag-uugali sa presensya ng maliliit na mag-aaral na ito. Anuman ang mga katangian ng karakter na nais niyang makitang umunlad sa kanila ay dapat niyang linangin sa kanyang sarili. Layunin na mas mataas kaysa sa pamantayan ng mundo, ang ina ay hindi dapat pinamamahalaan ng opinyon ng mundo, ni magsikap para maabot ang pamantayan nito. Dapat siyang magpasya para sa kanyang sarili kung ano ang dakilang wakas at layunin ng buhay at pagkatapos ay ibaluktot ang lahat ng kanyang pagsisikap upang makamit ang layuning iyon. Maaaring siya, dahil sa kakulangan ng oras, ay nagpapabiye sa maraming bagay tungkol sa kanyang bahay, na walang malubhang masamang resulta, ngunit hindi niya mapapabayaan ng walang parusa ang wastong disiplina ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga may sira na karakter ay maglalathala ng kanyang pagtataksil. Ang mga kasamaan na pinahihintulutan niyang ipasa ng hindi na itama, ang magaspang na pag-uugali, ang kawalang galang at pagsuway, ang mga ugali ng katamaran at kawalan ng pansin, ay magpapakita ng kahihiyan sa kanya at magpapait sa kanyang buhay. Mga ina, ang kapalaran ng inyong mga anak ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Kung mabaigo ka sa tungkulin, maaari mong ilagay sila sa hanay ni Satanas, at gawin silang mga ahente niya upang sirain ang ibang mga kaluluwa. O ang iyong tapat na disiplina at makadiyos na halimbawa ay maaaring humantong sa kanila kay Kristo, at sila naman ay makakaimpluwensya sa iba, at sa gayon maraming mga kaluluwa ang maaaring maligtas sa pamamagitan ng iyong instrumentalidad. Linangin ang mabuti, pigilan ang kasamaan. Ang mga magulang ay dapat makipagtulungan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kanilang mga anak sa kanyang pagmamahal at takot. Hindi nila siya masusuklam ng higit pa kaysa sa pagpapabiya na sanayin ang kanilang mga anak ng tama. Dapat nilang maingat na bantayan ang mga salita at kilos ng kanilang maliliit na bata, baka ang kaaway ay makakuha ng impluwensya sa kanila. Ito ay labis niyang ninanais na gawin, upang salungatin niya ang layunin ng Diyos. Mabait, interesado, magiliw, ang mga magulang ay dapat magtrabaho para sa kanilang mga anak, linangin ang bawat mabuting bagay at supilan ang bawat masamang bagay na nabubuo sa mga karakter ng kanilang maliliit na bata. Ang kagalakan sa trabaho na kasiya siyang nagawa, ang mga bata ay pamana ng Panginoon, at tayo ay mananagot sa Kanya para sa ating pamamahala sa Kanyang ari-arian. Ang edukasyon at pagsasanay sa kanilang mga anak na maging Kristiyano ay ang pinakamataas na paglilingkod na maibibigay ng mga magulang sa Diyos. Ito ay isang gawaing nangangailangan ng matiyagang paggawa, isang habang buhay, masipag, at matiyagang pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagpapabiye sa tiwala na ito ay pinatutunayan natin ang ating mga sarili na hindi tapat na mga katiwala. Sa pag-ibig, pananampalataya, at panalangin hayaan ang mga magulang na magtrabaho para sa kanilang mga sambahayan, hanggang sa may kagalakan silang makalapit sa Diyos na nagsasabing, "Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon." Kabanata 46, ang Madrosta. Payo sa isang stepmother, ang pagpapakasal mo sa isang ama ng mga anak ay magpapatunay na isang pagpapala sa iyo. Nanganganib kang maging makasarili. Nagkaroon ka ng mga mahalagang katangian ng pagkatao na kailangang gisingin at gamitin. Sa pamamagitan ng iyong mga bagong relasyon ay magkakaroon ka ng karanasan na magtuturo sa iyo kung paano haharapin ang mga isip. Sa pamamagitan ng pangangalaga ng mga bata ang pagmamahal, at lamang ay nabuo.
Ang mga responsibilidad na nakaatang sa iyo sa iyong pamilya ay maaaring isang paraan ng malaking pagpapala sa iyo. Ang mga batang ito ay magiging isang mahalagang aklat ng aralin para sa iyo. Dadalhin ka nila ng maraming pagpapala kung babasahin mo ito ng tama. Ang tren ng pag-iisip na nagising sa pamamagitan ng kanilang pangangalaga ay tatawag sa paggamit ng lamang, pagmamahal, at pakikiramay. Bagamat ang mga batang ito ay hindi bahagi ng iyong laman at dugo, ngunit sa pamamagitan ng iyong pag-aasawa sa kanilang ama, sila ay naging iyo, upang mahalin, pahalagahan, turuan, at paglingkuran mo. Ang iyong koneksyon sa kanila ay maghahatid ng mga pag-iisip at plano sa ehersisyo na magiging tunay na pakinabang sa iyo. Sa karanasang makukuha mo sa iyong tahanan, mawawala sa iyo ang mga ideyang makasarili na nagbabanta sa iyong trabaho at baguhin ang mga nakatakdang plano na nangangailangan ng paglambot at pagsupil. Kinailangan mong bumuo ng higit na lamang at mas malaking pakikiramay, upang mapalapit ka sa mga nangangailangan ng malumanay, nakikiramay, at mapagmahal na mga salita. Tatawagan ng iyong mga anak ang mga katangiang ito ng pagkatao at tutulong sa iyo na magkaroon ng lawak ng pag-iisip at paghatol. Sa pamamagitan ng mapagmahal na pakikasama sa kanila, matututo kang maging mas malambot at maawain sa iyong ministeryo para sa naghihirap na sangkatauhan. Saway sa isang madrasta na kulang sa pag-ibig, minahal mo ang iyong asawa at pinakasalan mo siya. Alam mo na noong pinakasalan mo siya nakipagtipan kang maging ina sa kanyang mga anak. Ngunit nakita ko ang pagkukulang sa iyo sa bagay na ito. Ikaw ay nakalulungkot na kulang, hindi mo mahal ang mga anak ng iyong asawa, at maliban kung may ganap na pagbabago, isang lubusang reforma sa iyo at sa iyong paraan ng pamamahala, ang mga mahalagang hiyas na ito ay nasisira. Ang pag-ibig, pagpapakita ng pagmamahal, ay hindi bahagi ng iyong disiplina. Pinapait mo ang buhay ng mga mahal na bata, lalo na sa anak na babae. Nasaan ang pagmamahal, ang mapagmahal na haplos, ang matiyagang pagtitiis? Ang puot ay nabubuhay sa iyong di banal na puso kaysa sa pag-ibig. Ang pagpuna ay lumalabas sa iyong mga labi ng higit pa sa papuri at paghihikayat. Ang iyong pag-uugali, ang iyong malupit na paraan, ang iyong likas na hindi nakikiramay, ay para sa sensitibong anak na iyon tulad ng mapanglo na granizo sa isang malambot na halaman, ito ay yumuyuko sa bawat putok hanggang sa ang kanyang buhay ay madurog, at ito ay nakahiga na bagbog at balik. Ang inyong administrasyon ay tinutuyo ang daluyan ng pagmamahal, pag-asa, at kagalakan sa inyong mga anak. Ang isang maayos na kalungkutan ay ipinahayag sa mukha ng batang babae, ngunit, sa halip na pukawin ang pakikiramay at lamang sa iyo, ito ay pumukaw ng kawalan ng pasensya at positibong hindi pagkagusto. Maaari mong baguhin ang ekspresyong ito sa animation at pagiging masayahin kung pipiliin mo. Binabasa ng mga bata ang mukha ng ina, naiintindihan nila kung ang pag-ibig o ayaw ay ipinahayag. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi ba't ang munting malungkot na mukha, ang humihingal na buntong hininga na bumubulusok mula sa isang napipig na puso sa pananabik nitong tawag sa pag-ibig, ay gumising sa awa. Mga resulta ng hindi nararapat na kalubhaan, ilang panahon ang nakalipas ay ipinakita sa akin ang kaso ni Jay. Ang kanyang mga pagkakamali at kamalian ay tapat na ipinakita sa kanyang harapan, ngunit sa huling pagtingin na ibinigay sa akin ay nakita ko na ang mga kamalian ay umiiral pa rin, na siya ay malamig at hindi nakikiramay sa mga anak ng kanyang asawa. Ang pagtutuwid at pagsaway ay hindi niya ibinibigay para lamang sa mabigat na pagkakasala, kundi para sa mga walang kwentang bagay na dapat ipasa ng hindi napapansin. Ang patuloy na paghahanap ng kamalian ay mali, at ang Espiritu ni Kristo ay hindi maaaring manatili sa puso kung saan ito umiiral. Siya ay handa na ipasa ang kabutihan ng kanyang mga anak nang walang salita ng pag-aproba, ngunit laging handang tumanggi ng may pagpuna kung may makitang mali. Pinapahina nito ang loob ng mga bata at humahantong sa mga ugali ng kawalang ingat. Ito ay nag-uudyok sa kasamaan sa puso at nagiging sanhi ng pagbubuhos ng burek at dumi. Sa mga bata na kadalasang sinisiraan ay magkakaroon ng espiritu ng, wala akong pakialam, at ang masasamang hilig ay madalas na makikita, anuman ang kahihinatnan. Dapat linangin ni Sister J ang pagmamahal at pakikiramay. Dapat siyang magpakita ng magiliw na pagmamahal sa mga batang walang ina sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ito ay magiging isang pagpapala sa mga anak na ito ng pag-ibig ng Diyos at maibabalik sa kanya ang pagmamahal at pagmamahal.
Kapag kailangan ng dobleng pag-aalaga, ang mga anak na nawala ng isa kung saan ang mga dibdib ay damaloy, ang pagmamahal ng ina ay nakatagpo ng kawalan na hindi kailanman matustusan. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsisikap na tumayo sa lugar ng ina sa maliit na kawan, isang dobleng pangangalaga at pasanin ang nakasalalay sa kanya upang maging mas mapagmahal kung maaari, higit na mapagtiis sa pagtuligsa at pagbabante kaysa sa kanilang sariling ina, at dito, paraan upang matustusan ang pagkawala na natamo ng maliit na kawan. Kabanata 47, ang pagpapatibay ni Kristo sa mga ina. Pinagpala ni Jesus ang mga bata. Sa mga araw ni Kristo dinala ng mga ina ang kanilang mga anak sa kanya, upang aipatom niya ang kanyang mga kamay sa kanila sa pagpapala. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito ipinakita nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus at ang matinding pagkabalisa ng kanilang mga puso para sa kasalukuyan at hinaharap na kapakanan ng maliliit na bata na nakatuon sa kanilang pangangalaga. Ngunit hindi nakikita ng mga disipulo ang pangangailangang gambalain ang guro para lamang mapansin ang mga bata, at habang pinaalis nila ang mga inang ito, sinaway ni Jesus ang mga disipulo at inutusan ang karamihan na bigyang daan ang matatapat na mga ina kasama ang kanilang maliliit na anak. Sabi niya, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapot sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Habang ang mga ina ay dumaraan sa maalikabok na daan at lumalapit sa tagapagligtas, nakita niya ang hindi sinasadyang pagluha at ang nanginginig na labi, habang sila ay nag-aalay ng isang tahimik na panalangin para sa mga bata. Narinig niya ang mga salita ng pagsaway mula sa mga alagad at agad na sinalungat ang utos. Ang kanyang dakilang puso ng pagmamahal ay bukas para tanggapin ang mga bata. Isa-isa, hinawakan niya sila sa kanyang mga bisig at pinagpala sila, habang ang isang maliit na bata ay natutulog ng mahimbing, nakahiga sa kanyang dibdib. Nagsalita si Jesus ng mga salita ng pampatibay loob sa mga ina may kinalaman sa kanilang gawain, at, anong laking ginhawa ang nadala sa kanilang isipan. Anong kagalakan ang kanilang pinagmasdan sa kabutihan at awa ni Jesus, habang binabalikan nila ang di malilimutang okasyong iyon. Ang kanyang magiliw na mga salita ay nag-alis ng pasanin sa kanilang mga puso at nagbigay inspirasyon sa kanila ng sariwang pag-asa at tapang. Nawala ang lahat ng pakiramdam ng pagod. Ito ay isang nakapagpapatibay na aral sa mga ina sa lahat ng panahon. Matapos nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para sa ikabubuti ng kanilang mga anak, maaari nilang dalhin sila kay Jesus. Maging ang mga sanggol sa mga bisig ng ina ay mahalaga sa kanyang paningin. At habang ang puso ng ina ay naghahangad ng tulong na alam niyang hindi niya maibibigay, ang biyayang hindi niya maibibigay, at inihahagis niya ang kanyang sarili at mga anak sa maawang bisig ni Kristo, tatanggapin at pagpapalain niya sila, bibigyan niya ng kapayapaan, pag-asa, at kaligayahan ang ina at mga anak. Ito ay isang mahalagang pribilehiyo na ipinagkaloob ni Jesus sa lahat ng mga ina. Inaanyayahan pa rin ni Jesus ang mga ina, si Kristo, ang kamahalan ng langit, ay nagsabi, pabayaan ninyong magsilapot sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Hindi pinaponte ni Jesus ang mga bata sa mga rabay, hindi niya sila ipinadala sa mga pariso, dahil alam niya na ang mga lalaking ito ay magtuturo sa kanila na tanggihan ang kanilang matalik na kaibigan. Ang mga ina na nagdala ng kanilang mga anak kay Jesus ay gumawa ng mabuti. Hayaang akayin ngayon ng mga ina ang kanilang mga anak kay Kristo. Hayaang kunin ng mga ministro ng Ebanghelyo ang maliliit na bata sa kanilang mga bisig at pagpalain sila sa pangalan ni Jesus. Hayaang sabihin ang mga salita ng pinakamagiliw na pag-ibig sa maliliit na bata, sapagkat kinuha ni Jesus ang mga tupa ng kawan sa kanyang mga bisig at pinagpala sila. Hayaan ang mga ina na lumapit kay Jesus na may mga kaguluhan. Makakahanap sila ng sapat na biyaya upang tulungan sila sa pamamahala ng kanilang mga anak. Bukas ang mga pintuan para sa bawat ina na maglalagay ng kanyang mga pasanin sa paanan ng tagapagligtas. Siya, ay inaanyayahan pa rin ang mga ina na akayin ng kanilang mga anak upang pagpalain niya. Maging ang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina ay maaaring tumira sa ilalim ng anino ng makapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya ng nagdarasal na ina. Si Juan Bautista ay napuspos ng banal na espiritu mula sa kanyang kapanganakan. Kung tayo ay namumuhay sa pakikipag-isa sa Diyos, maaari rin nating asahan na huhubog ng banal na espiritu ang ating maliliit na anak,
kahit na mula pa sa kanilang pinakamaagang sandali. Ang mga puso ng mga kabataan ay madaling maramdaman, ipinakilala niya, ni Kristo, ang kanyang sarili sa mga maralita, nangangailangan, at naghihirap. Kinalong niya ang maliliit na bata at bumaba sa antas ng mga kabataan. Nauunawaan ng kanyang malaking puso ng pagmamahal ang kanilang mga pagsubok at pangangailangan, at tinamasan niya ang kanilang kaligayahan. Ang kanyang espiritu, pagod sa abala at kalituhan ng masikip na lungsod, pagod sa pakikasama sa tuso at mapagkunwari ng mga tao, ay nakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan sa lipunan ng mga inosenteng bata. Ang kanyang presensya ay hindi kailanman tinatuboy ang mga ito. Ang kamahalan ng langit ay nagpakababa upang sagutin ang kanilang mga tanong at pinasimple ang kanyang mahahalagang aral upang matugunan ang kanilang pagkaunawang bata. Itinanam niya sa kanilang mga kabataan, lumalawak na isipan ang mga binhi ng katotohanan na sisibol at magbubunga ng saganang ani sa kanilang mahinog na mga taon. Alam niya na ang mga batang ito ay makikinig sa kanyang payo at tatanggapin siya bilang kanilang manunubos, habang ang mga makamundong matalino at matigas ang puso ay mas malamang na hindi sumunod sa kanya at makakahanap ng lugar sa kaharian ng Diyos. Ang mga maliliit na ito, sa pamamagitan ng paglapit kay Kristo at pagtanggap ng kanyang payo at pagpapala, ay nakatatak sa kanilang mga plastik na isipan ng kanyang larawan at kanyang mapagbiyayang mga salita, na hindi kailanman maaalis. Dapat tayong matuto ng aral mula sa gawaing ito ni Kristo, na ang mga puso ng mga kabataan ay mas madaling kapitan sa mga turo ng Kristyanismo, madaling maimpluwensyahan tungo sa kabanalan at kabutihan, at malakas na panatilihin ang mga impresyon na natanggap. Pabayaan ninyong magsilapot sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng langit. Ang mga mahahalagang salitang ito ay dapat pahalagahan, hindi lamang ng bawat ina, kundi ng bawat ama rin. Ang mga salitang ito ay isang panghihikayat sa mga magulang na ipilit ang kanilang mga anak sa kanyang pansin, na hilingin sa pangalan ni Kristo na hayaan ng Ama ang kanyang pagpapala na mapasa kanilang buong pamilya. Hindi lamang ang pinakamahusay na minamahal na tumanggap ng partikular na atensyon, kundi pati na rin ang hindi mapakali, naliligaw na mga bata, na nangangailangan ng maingat na pagsasanay at magiliw na patnubay. Dito nagtatapos ang seksyon 10, Kabanata 38 hanggang Kabanata 47. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.